Ang tindera ng inihaw na isaw. Sa gilid ng isang lumang palengke sa bayan ng Santa Lucia, gabi-gabi ay may isang babae na nagtitinda ng inihaw na isaw. Ang pangalan niya ay Aling Paing, matanda na, payat, at palaging nakasuot ng itim na duster. Kilala siya ng lahat bilang masarap mag-ihaw, lutong sa uling, malasa ang sawsawan, at palaging sariwa ang bituka. Ngunit may kakaibang napapansin ang mga tao. Bakit nga ba kahit alas 12 ng gabi, marami pa ring bumibili sa kanya? Bakit tila laging may bago at sariwang isaw, kahit wala namang nagbebenta ng manok o baboy sa ganoong oras? May mga tsismis na kumakalat, na minsan, may mga nawawalang bata o lasing na lalaki sa palengke tuwing gabi, at kinabukasan, si Aling Paing ay may bagong tindang isaw na mas malalaki at mas mapula kaysa dati. Ang sekreto, isang binatang estudyante, si Marco, ang nakahalata. Mahilig siyang bumili ng isaw kay Aling Paing, pero isang gabi, naisipan niyang sundan ang matanda matapos magsara ito ng tindahan. Dala ang kanyang cellphone at maliit na flashlight, sumilip siya mula sa malayo. Nakita niya ang matanda na bitbit ang isang sako na umuuga-yuga at tila may laman na humihinga. Dinala ito sa isang madilim na kubo sa likod ng palengke. Doon, dahan-daang binuksan ni Aling Paing ang sako, at tumambad kay Marco ang isang batang babae na umiiyak, nakatali ang bibig. Ngumisi si Aling Paing. Dahan-dahan siyang nagbago ng anyo, ang kanyang balat ay kumulubot, ang mga kuko'y hamaba, at ang dila niya'y umabot ng mahaba, parang ahas. Isa pala siyang aswang na nagtatago bilang tindera ng isaw. Ang mga isaw na iniihaw niya gabi-gabi ay hindi lamang bituka ng hayop, kundi mga laman loob ng kanyang mga biktima. Ang pagtuklas. Napasigaw si Marco sa takot, ngunit natakpan agad ang kanyang bibig. Nakita siya ni Aling Paing. Isa ka pang ulam, bulong ng aswang na may amoy bulok ang hininga. Mabilis na tumakbo si Marco, halos madapa-dapa sa madilim na palengke. Naririnig niya ang mga yabag ng matanda na hindi na tao ang tunog, parang matutulis na kuko na dumadamba sa sementado. Nakarating siya sa kanto kung saan may mga lasing na nag-iinuman. Humingi siya ng tulong, ngunit paglingon nila, wala na si Aling Paing. Para bang nalunod na naman sa dilim ang lahat. Kinabukasan, balita sa radyo, may nawawala na namang bata sa Santa Lucia. At si Aling Paing, nandoon pa rin, nakangiti, habang nag-iiho ng sariwang isaw na amoy sa buong baryo. Mahiwagang katapusan. Hanggang ngayon, tuwing hating gabi, kung magawi ka sa lumang palengke ng Santa Lucia, makikita mo ang usok mula sa ihawan. Mabango, nakakagutom, at tila inaakit kang bumili. Pero mag-ingat ka, baka ang isaw na nasa tusok sa iyong kamay ay hindi galing sa hayop, kundi galing sa isa sa mga nawawala. At kapag ngumiti sa iyo ang tindera at makita mong pulang-pula ang kanyang mga ngipin, tumakbo ka na. Bago ka pa maging susunod na putahe.